Okay lang, makamusta ka sandali? Okay. Lagyan kitang mic, okay lang? Para marinig ka, no? Okay. Si mama mo nasa Manila. Opo. Yung mga kasama mo, hindi alam yung totoong pangalan mo. Baka pwede ko malaman yung totoong pangalan mo. Injo po. Injo? Opo. Injo? Opo. Spelling mo nga. Hindi ko po alam. Injo. Tapos, ilang taon ka na? 13 po. Okay. Sabi mo kanina yung mama mo nasa Manila. Ba't nasa Manila siya? Nagtatrabaho po. Anong trabaho doon? Ano po? Gulay po. Nagugulay din. Buti hindi na lang dito. Andun po yung nanay niya po. Okay. Si papa mo Nasa bahay po. sa bahay. Anong trabaho ng papa mo? Bukid po. Sa bukid. Pero okay naman siya, wala siyang sakit, Wala po. malakas. Opo. Ilan kayong magkakapatid? 4 po namatay po, isa po. Sorry kuya. Anong kinamatay? Cancer po. Yung panganay, ilang taon? Ano po, 15 po. 15. Babae, lalaki. Babae po. Yung sumunod sa panganay, Lalaki po. Parehas po lalaki po. pares na lalaki. Pangatlo, ikaw na. Opo. Tapos yung namatay Po. yung namatay yung bunso. Opo. Ilan taon siya nung namatay yung bunso? 5 po. 5 taon dahil sa cancer. Kailan siya namatay? Matagal na po eh. Matagal na. Okay. Gusto ko malaman, ba't ka nandito? Ba't ka nagtatrabaho dyan? Para tumulong po sa magulang po. Pwede ko bang malaman kailan ka pa dyan? Ano na po? Nakaraan lang po, andyan na po ako. Sabi nila, December. Opo, December po. Ba't pumasok sa isip mo na magano dyan? Inutusan ka ba? Hindi po. Sumama po ako sa kaibigan ko po, inaya po ako. May kasama kang kaibigan, inaya ka niya. Kumusta si papa mo? Okay lang po. Kayo magkakamatid, kumusta? Okay lang po. Ikaw, nag-aaral ka ba? Opo. Minto po ako po. Ba't ka uminto? Sayang. Wala na pong panggastos po eh. Pinahinto ka dahil walang o ikaw mismo yung uminto? Ako po. Hindi ka ba kinausap ni mama mo na pinilit kang pumasok ka ulit si papa mo? Hindi. Kasi sayang. Hindi ka nahirapan sa trabaho mo? Hindi po. Marami po kami. Ngayon, 2 lang kayo. Opo. Ba't di ka daw nakakapaligo? Sabi nila. Hindi po naliligo po ako. No ligo, sabi daw. Ayun lang po itawag po sa amin po. No ligo. Anong grade ka natapos pala nun? 6 po. Grade 6. Kaya kita napiling kausapin. Pa-Mother's Day ko sana kay mama mo. Kaso, wala si mama mo. Paano gagawin natin yan? Pagka ba sinamahan kitang umuwi, okay lang ba sa'yo? Hindi ba? Ayaw mong makita ko yung bahay niyo? Bakit? Madumi po. Okay lang. Wala naman. Mas madumi dito, oh. Pag umuwi tayo sa inyo, sino-sino yung nandun? Mga pamangkin ko po. Pamangkin. Saan yung bahay niyo? Mataas sa parang po. Sabi mo, tumutulong ka para Panggastos po. panggastos gaya ng pambili ng Bigas po, ulam po. bigas, ulam. Pwede bang malaman magkano nabibigay mo o nauuwi mo pagka 200 lang po. 200 ang sahod sa'yo? Opo. Grabe, no? Ang galing, no? Alam niya nang maghanap buhay, no? Anong oras natatapos sa trabaho mo, kuya? Alas 5 po. Alas 5. Ibig sabihin, ano ka pala? Sabi nga pala kanina, sabi ni ate doon, minsan hindi pa bukas, nandun ka na sa harapan. Natutulog ka doon sa harap. Ba't masyado ka maaga nandun sa trabaho mo? Para di po mahuli po. Baka may maitulong kami sa'yo sa pag-aaral mo. Ayun lang po.
Hmm. Ano yung may tutulong namin sa pag-aaral mo? Pambili lang po ng gamit po. Hmm. Okay. Anong gaya ng Mga notebook po. mga notebook? Okay. Ano pa? Ayun lang po. Okay, ganito. Alas 5 pa yung uwi mo eh, no? Paano, hintayin ka namin sa trabaho mo? Hindi po. Bakit? May sasamahan pa po ako pa. Saan kayo pupunta? Kukuha pong toge po. Toge. Ay, di samahan ka namin pagkuha ng toge. Okay lang ba? Hindi ko po kasama ko po. Kung papayagan kami. Ibig sabihin, talagang yung trabaho, pagkatapos dito, meron na naman. Baka mapagod ka niyan, bata ka pa. Hindi po. Ba't mo pinipilit yung ganyang trabaho? Para makatulong po sa pamilya po. Alam mo ba yung ginagawa mo, ang ganda niyan? Kasi yung iba, di ba, nakatutok na lang sa cellphone, hindi na nakinig sa mga magulang, hindi pa natulong sa bahay, gawaing bahay. Pero ikaw na yung naghahanap ng pagkain nyo. Nakakabasa ka ng Tagalog? Ay, yun lang, hindi siya nakakabasa. Try natin, baka meron naman siyang ano. Kahit yung mga una lang, ito lang. Hindi mo kaya. Yan lang. Hindi siguro nakatungtong ng grade 1 yan. Hindi po, grade 6 ba kuya? Pero kaganda ng puso mo, mabait ka. Gusto mong tumulong kay mama at papa mo, mga kapatid mo. Pero, mas maganda, masabay mo din yung pag-aaral. Kasi pagka wala tayong kumbaga, hindi ka nakapag-aral, mas mahirapan ka pagdating ng panahon. Pagka may natapos ka, mas maganda yung kinabukasan mo. Okay, so paano? Magkita tayo mamaya. Baka mamaya po, lahat na po kami dito po. Ganito na lang. Kunin ko yung number ng... paano tayo, Hindi, punta tayo sa boss niya. Tara. Kuya Anjo, tara. Si ate pala... Punta tayo sa paninda nyo. Tingnan natin magkano po ang Ayan. Gaya ito, magkano po ang kilo ngayon nito? Sa ngayon po, ang kilo ng kalabasa ay 50. Ito 40 po, to 50. carrots. Eri po ngayon, 100. Mura, Bumaba po siya. Sili, magkano po ngayon? Sa sili, ganun din po, 90, 100. 90, 100. Ito po. Magkano po dito? May favorite. Masarap po to na may yung may kimchi. 50 po. 50. Madam, ilang taon niyo na pong kasama si ate? 2022. 2022. October. Kumusta po siya bilang amo niyo? Ay, wala po masasabi. Napakabait. O sa nangailangan ka, lumapit ka sa kanya meron. Opo. Di ba nasabi niyo po kasi may problema po yung, hindi naman po, parang PWD yung anak niyo. Opo, PWD. Di ba, minsan may pangangailangan, nakakautang mo yung advance. Sa kanya po, gano'n, bali-bali. Tapos pag nagtuusan kami, halos wala na rin natitira. Kababali. Yes. May time pong gano'n. Happy Mother's Day po Ay, nung thank you Mother's po. Day ho pala nung nung IGs po. Saan kayo pina-Mother's Day po ng asawa niyo? Wala nga po eh. Happy Mother's Day Thank you po. Maharap mo yung bata mo. Medyo, po siya, pagka yung na yung loob, Madaldal po, sobra. daldal. Sobra po. Magkasawa po kayong, para po yung Martinez kasama niyo. Kumusta po ba yung Kumusta yung... Kanina kasi yung nakausap po namin, single parent. Kumusta po yung nanay na yung gaya nyo, may isang anak na may Paano po nyo matatawag yung kondisyon po ng anak nyo pala? Inano ko na rin siya sa PWD kasi nga, tulad niya nakagraduate na siya ng grade 6. Hindi ko na po siya inano ng high school. Kasi hindi na po niya kaya sumabay. Ibig sabihin pala nakakapag-aral pa. Pinag-aral ko po siya, graduate po siya ng grade 6 sa elementary. Kaya lang po, nung time na mag-high school na siya, andun din yung point na, kaya ayoko ng ganito, naiiyak ako.
Cut nyo muna eh. Okay lang po. Ikwento niyo na. Si Roxanne kasi pahamak to eh. Ay, ayoko nga kasi pinag-uusapan. Naiyak tuloy ako. Okay lang po. Ito po, aral ng buhay to kayo. O sige po, bigyan natin ng time. 1 minute. Ay, ayoko na. Ibuhos niyo po muna. Habang binibigyan natin ng time, medyo kalma o lumuwag yung damdamin ni ate. Ano muna, magbebenta muna ako ng gulay. Gulay po kayo dyan. Mura po, fresh to. Kakapitas lang ho namin kanina. Ano yung paborito mong Kuya Marvy? Gulay? Carrot tsaka repolyo. Ako din, carrots. Tsaka yung yung pang kimchi. Kayo madam, ano po yung paborito niyong gulay? Lahat naman po pwede sa akin eh. Pero madalas talong, pritong talong lang, okay na sa amin. Okay, ganito madam. Ikaw nang chismisin ko kasi medyo pa yun. Mahihain. Hindi mahihain yung luha niya kasi. Nadadala po ng emotion. Opo. Kumusta po siya? Sabi niyo nga, bali ilang taon na po siya dito? Bali, magpo 4 years na po siya dito. 4 years na. Paano siya napunta sa inyo? Ano po, yung nanay po niya dati nagtitinda. Tapos nagkataon po, may nakuha akong isang pwesto dun sa taas po. Nagulayan din. So naghahanap po ako ng tindera. Inano nga po siya nung nanay niya sa akin. Sabi niya may anak eka ako na nasa bahay po at walang ginagawa. Dahil di pa po siya pumapasok sa barangay noon eh. Kaya po siya napunta sa akin. Nataon naman, natanggap din po siya sa barangay, nagkasabay sa akin. Kaya pag wala dito, nasa barangay. So, anong tawag do? Dalawa trabaho po niya, barangay. At saka, paano po niya napagsasabay yun? Alimbawa po din, nandito po siya. O Roxanne, mamaya may bakuna ako, uuwi na ako. O ganun po siya. Ganun po. O may duty ko sa barangay. Basta anong araw ba? Huwebes po, Miyerkules po, duty po niya yung talaga ng barangay. Maghapon po yun. Hindi po siya pumapasok noon. Tapos sa ibang araw naman po, pag may mga activity po sa barangay, yan, hindi po siya, magpapaalam po siya. Halimbawa, hanggang umaga lang siya. Kailangan ko nang umuwi. O pag po Sabado, nagwawalis po sila sa San Juan diyan po sa barangay. O alas 5, magpupunta po siya alas 3 ng madaling araw kasi nagagayak po kami ng mga pa-order eh. Alas 6 po, alas 5, magpapaalam na po yan. Uuwi na at magwawalis naman po sa barangay dito po sa San Juan. Okay. Kumusta po siya bilang ina? Alam ko, yung ganun mararamdaman niya, nanay din po Ay, kayo. Opo, ano po yan, mababait po sa anak. Talaga pong, lagi nga po niyang inaalala yung anak po niya na, naiyak din tuloy ako. Yung anak po niya na may diferensya, lagi po niya kinukwento yun na paano pag nawala ako. Sabi, binibilin nga po niya sa akin yun. Pagka ako nawala yung anak ko, wag mong pababayaan. Ikaw, ba't ka ako bibilin, iyaan mong ganun? Sabi kong ganun sa kanya. Kasi syempre, hindi ko alam eh. Kasi alam mo naman si Sadel, yung isip niya. Bata pa, sabi niyo ganyan. Paano kung bigla akong mawala? Wag mong pababayaan yung mga anak ko. Syempre po, magulang eh. Kaya po, Ganun. Na naman siya. ganun po kasi siya. Lagi po niya sinasabi sa akin yun yung anak po niya. Kasi noon po, nung maliliit yung anak ko, ayaw po niyang magtinda nun eh. Nagka-problema po siya. Doon po siya sa amin naman. Sa bahay ko na lang muna siya. Yung anak po niya, nakakasama din po namin. Kaya alam ko po yung kalagayan ng bata. Sa tingin niyo ngayon, kumusta po siya? Parang Okay na po. Kaya nga lang, syempre, medyo nagiging emotional po dahil napag-usapan po yung anak niya. basta sa anak po, no? Opo. Tsaka, syempre, yun nga po, may depression kasi ako nga, bagong panganak yung anak ko, baby, nagkasakit talaga pong, maano po pag po anak yung parang, alam niyo po yung parang kinukurot yung puso niyo, yung ganun po kasi pagka yung anak na yung pinag-uusapan. Kasi lalo, ako nga po nun, 10 araw lang kami sa ospital, talagang, ako umiiyak tuwing tinutusok ko yung anak ko, pwede po ba? Siya po, simula maliit hanggang ngayon, di ba? Okay. Kasi, nga pala, kasi si JL, ganun yung halos, hindi mo alam kung saan masutusukin yung bata, yung baby po, no? Dahil, yung anak ko nung maliit. May diferensya po nung lumabas. Pero okay naman na po siya. Kumbaga, sa akin po kasi, sa 10 days po na nasa ospital kami, yung sakit na nakikita mo yung anak mo tinutusok, lalo po yung anak ko, kamay, paa, dalawang kami natusukan po dextrose dahil di po makita yung ugat. What more po, yung simula maliit hanggang lumaki, may diferensya po yung bata, di po ba? Kaya nga po pag Roxanne, yung mga anak ko, pababayaan, pag ako nauna, ganyan po siya. Ikaw naman ka ako. Kaso nga po, tinatanong ko nga po siya, hindi niya na ipapagamot kasi syempre nga po, lack of financial din po talaga.
Financial din po talaga. Sorry po. Pangalan niya, madam? Roxanne. Si Madam Roxanne. Yun pala yung ano niya. Strategy. Yun, hindi mo makita sa mukha Ay, niya hindi kanina na may tinatago siyang problema. Wala. Bakit to? Ba't ganun no yung ano niyo? Nakakatanda, nakakapangit, joke. Kasi Hindi wala po. naman pong mangyayari. Wala din po, kahit po mag-ano kayo ng gano'n, walang mangyayari. Ilulugmok mo yung buhay mo. Kailangan araw-araw nag-ano ka. Ngayon tuloy-tuloy. kalalaban ka, may mangyayari sa buhay. Yes, meron po. Kaya lang sabi ko nga kay Lord hanggang kailan? Mm. Para bakit ang tagal? Iyahag kita. Thank you po. Wag ko tayo magsawang lumaban. Yun Maniwala't na nga manalig po sa ang kanya. ginagawa. Ganun nga nga po. Lagi niyo pong iisipin, may reason at purpose ang ating Diyos. Totoo po. Tapos dyan dumadaan yung mas dyan tayo pinapatibay ng ating Diyos. Minsan, Siyempre, di mo rin may iwasan. Tatanong mo sa bakit ikaw, bakit ako yung binigyan ng gano'n, di ba? Hindi ka naman nagkulaw. so ibig sabihin mo mga tanong na pong gano'n. Hindi mo po, natanong ko po yun sa Diyos. Na panganay, kompleto naman sa lahat. Private lahat ng check-up, bakit nagkaganon? Yun, yung mga katanungan. Kailan po kailan po nyo yung huling tanong nyo kay God na ganyan? Halos araw-araw din, bakit ganon? Pero ito lang po yung mapapayo ko. Huwag po kayong magsasawang idadaing yan sa kanya. Tapos Totoo naman kakausapin po. po siya. Ito po yung anak kong babae. Kaya Okay lang na. Sa physical, wala po siyang hanggang di nyo siya nakakausap, hindi nyo malalaman na ganon siya. Ay, nasunod. May tinatago pa lang may tinatagong Ano sakit lang po ako, laging nakangiti. Mm. Yung babae. Oo nga, no? Wala po siya, normal po siya sa ganyan. Pero pag kinausap niyo na po siya, doon niyo na po siya na may kapansanan siya. Yeah. Makikita niyo. Yes po. Ayun po yung bunso. Okay, sige po. Kung may sasabihin po kayo sa kanya dito sa nasa harapan niyo, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Sa anak po niyo. Ay, sa anak ko, yung lagi ko lang Hanggang kailan niyo paglalaban? Hanggang kailan mo kayo magiging matatag para sa mga anak niyo? Kumari Hanggang- nandito po ako. Ako yung... Ay, Kuya Tikram naman Okay na yun, nailabas ko na. Naintindihan niyo na yun. Basta isa lang nga ko ayoko munang mawala hanggat wala siya sa mabuting kalagayan. Yun lang. Gusto ko nasa ayos siya bago ko mawala. Tsaka lagi ko nakausap yung bunso ko na pag nawala ako, nawala kami ng papa niya. Alagaan niya yung kapatid niya. Yun lang. Ganyan kasi yung isang magulang, isang nanay, isang tatay. Kasi alam mong lifetime na yun, di ba? Yes po. Tapos, iisipan mo na, paano pa kaya pag nawala na Yun po lagi ang mindset ko na gano'n. Siyempre dahil sa sobrang natin mahal yung mga anak natin, iniisip na natin yung ganun. Akala ko nga kanina siya yung bossing, madam. Ano? Hindi po. Kaya wala naman tindahan. Oo. Kala niya doon sa kabila ikaw din. Siya yung biyahero ng tapos darang pinapaksakan lang kayo, ganyan. Po. Ayun po, kaya po kami nandito sa bayan po ng San Ildefonso. Meron po tayong isang kababayan, kay Tatay Bong. Gusto po niya magpaabot ng pagmamahal sa mga nanay. Kanina po kami dyan sa taas nag-iikot-ikot, pero parang mayayaman yung mga tao dito. Kasi naghahanap ako na 1/4 lang ang bibilin o ano. Wala kaming pero may nakita na ako kami, may nakausap na ako kami doon sa CR. May anak niya si ate. Dalawang PW. Nag-aaral po Dalawang yung dalawa na PWD, single parent. Kayo parang ganun din, isang PWD. So, iyon, may pinabibigay ho sa inyo si Tatay Bong. Pagmamahal po to sa inyo. Tay, ito po. Bigay ko po yung pagmamahal nyo kay 2, 3, 4, 5,000 po. Seryoso po. Oo, basta.
Para po sa inyo. Thank you po. Thank you po, thank you po. Welcome po. Ate Ine? Thank you, Kuya. Teka lang. Happy Mother's Day po. Belated. Ano lang po, maniwala at manaligo tayo sa ating Diyos. Tapos, magsimula ngayon, mas lalimin natin yung pagkilala sa Kanya, yung paniniwala sa Kanya. Dahil doon magkakaroon tayo ng payapang pag-iisip. Hindi tayo masyadong mag-iisip. Dahil binibigyan na lang natin, kumbaga isinusuko natin sa ating Diyos yung mga alalahanin natin. At siya lang naman talaga. Walang iba na pwede nating masandalan o masumbungan sa mga problema ho natin. Diyan. Laban lang. Para po sa mga anak natin. Happy Mother's Day po. Belated. Taybong, yan po ang ating pangatlo. Ito po yung pangalawa, yung pero kailangan kong mapuntahan ho sa kanila. At kasi ayaw niya namang parang tumanggap ng kung anong tulong. So, ang sa akin po, gusto ko ma-meet na lang po yung kanyang tatay at nanay para tapos iiwan ko po yung number namin kung kailan po pwede sila mapuntahan kasi ang hiling po niya talaga na lang para pang sa school supply. Iwan ko po yung number namin. Okay lang po ba? Ma'am, madam? Para ibigay mo kay papa mo kung saan pwede. Kasi iikot pa kami dito, no? Sige po. Thank you, Kuya. Thank you. Sabi niyo, ano po yung Bibili po ako agad bigas. Tayo. Alam po niya yan. Kada may pera ako, bigas po. Kahit wala po kung ako na pera. Kasi may bigas ako. Nagkapera po yan. Alam po niya yan. Napun. Basta po lagi may pera ako, bigas po ang nasa bukang bibig ko lagi. Kasi ang ulam, madali namang hanapin eh. Ayun lang eh. Pero yung bigas mahirap. Ano pag nawala Parang siya? pwede kang humingi yung Ay, yes kumari po. yung lantan niyang Opo. gulay, no? Maluwag po yan sa akin. Basta po ano kailangan ko, kukuha lang ako dyan. Basta gulay. Bigas po talaga, bigas. Parang napunit yung puso ko doon. Basta may pera daw siya. Totoo po. Bigas. Tsaka po pag gano'ng sahod yan. Thank you po. Basta po umano ako may pera. Saan bili lang akong bigas? Bigas po talaga yan lagi. Eh sa gulay naman sabi ko sa kanila, basta to yan. Pang ulam lang naman, di po ba? Kakain ba kayo ng isang bundle na okra, di po ba? Kumuha lang kayo Maluwag po dyan. yan. Okra na may toyo. Pwede na, igigisa lang. Or repolyo na may toyo. Favorito lang po yung repolyo. Masarap na po yan. Basta bigas. Kailangan may bigas. Nakaka-proud po kayo. Bibili lang ako akong bigas na pag alis ko dito. Asakay ko na po sa motor. Sasakay niyo na sa Yes motor. po. Ituturo ko kayo kung saan may magandang murang bigas. Okay lang po ba? Saan po? Okay na po. Kahit ngayon lang, pero sa susunod, bahala na kayo kung saan nyo gustong bumili. Okay na, samahan ko siya. Tara po. Kaya pa kami naghahanap. Ah. Nandun po ako tumambay, nakakaya naman. Ang tagal ko tumambay, wala po kaming nabentang bigas. Pupunta ho kami ngayon.